interview ka na ako si part sa ako ang project. Karon, pangutangan sa nako magsugod ko sa question number 1 isip una nga pangutana sa ako ang interview. So, atong question number 1 is unsa ang imong katungdanan o asa nga departamento na alay ng imong trabaho karon isip usa ka DSWD social worker. So, ako si Elsie Abragan, usa ka social welfare assistant sa Department of Social Welfare and Development. So, isip usa ka social welfare assistant na gi-deploy ni sa matag municipality aron sa pag-implement o monitor sa mga programs ni DSWD. Salamat, ma'am. Sa next na ko mapangutana, since naa naman ka nga departamento sa matag-adlaw nimo nga pagtrabaho, unsa nga problema ang permi nimo makita sa palibot nga related sa imo usab nga buluhaton? Okay, so ang among programa ni-handle is ang gitawag siya og Tara Basa Tutoring Program. So ang Tara Basa Tutoring Program naa siya mga beneficiaries na mga struggling learners or katong galisod o basa or dili pa kabasa. So naa sila na-identify si DSWD in partnership with DepEd na mga tutors and youth development workers na muoy matudlo sa mga bata o sa mga parents po sa bata para ma-continue ang pagbasa. So ang pinaka-common nga problem from the program itself is kanang ang education, ang pagtudlo o pagbasa sa mga bata. Tungod kay miagi ang mga bata sa katubitong first 2 years of kanang nakuan ta sa COVID, so murag na low ang level of reading sa mga bata. But then kani sila nga mga bata is identified pud ni siya ni DepEd nga galisod og basa o dili gid siya pakabasa. Hindot kay siya nga programa dako ka siya nga tabang yun sa ato-ato nga komunidad. So number 3 nato, ma'am, unsa nga proyekto ang imo naman ning nasulti nga katulad ninyong proyekto, unsa nga mga proyekto o programa ang inyong gihimo aron matubag ang maong problema. So katong inyong reading session or activity. So ang proceed na ako sa number 4 na unsa man ang pinakakulang nga tabang o resources nga kinahanglan sa mga tao nga inyong ginaserbisyuhan. Pinakakulang dili man siya inyong nga pinakakulang tungod kay naamay right after the session na mudawat si nanay o tatay o kanang benefit nga cash for work after the 20-day session. Ang tutors pud og ang katong youth development worker mudawat yapon sila og cash for work. So bale in lieu lugar sa ilang service nga mo-attend sila sa session na silang benefits nga madawat. So ang pinaka-problema ko ibutanta lang is ang time management siguro sa atong mga beneficiaries nga ma-balance nila ang time sa pagtudlo sa ilahang mga anak right after the sessions nga ipahigayon ni DSWD. Time management nila. So atong number 5, unsaon pagtinabangay sa DSWD ug sa mga pribado nga tao o organisasyon aron mas daghan pagid ang inyong matabangan o atong matabangan. Sige, so kuan siguro consider siguro ni LGU, ni DepEd o ni DSWD ang proper communication, coordination o funding para gid mas success ang program. Like ang mga bata usually dito sa katong remote areas nga ako naadtuan is mo request sa sila og ma'am na snack libre kay ang mga bata is kapuyan sila mo eskwela kung wala daw pagkaon. Like dito sa bukid kayang gutom gyud siya, so mas gina-priority sa mga ginikanan ang pagtrabaho kaysa sa pag-attend lugar sa kaning mga school nga mga programs din. Ang bata sad murag tungod kay gutom may gakaunon dili na lang sad siya mo eskwela. So si LGU, si DepEd, si DSWD mag-coordinate and then mag-build yun sila o kanang maayong nga relationship para mas murag o mas successful pag ang program. Natutulog siya na kung taon natutulog siya na problema labi na ang ilang trabaho yun kanang ilang pagpaningkamot mas kanang gikinahanglan nila para sa ilang pang-adlaw-adlaw
kuan lisod kay i-manage yun og income or kanang mo attend ka para nang example na kanang meeting lang o nakatrabaho. So ana siya. So masabtan gyapon nato sila. So sa number next nato nga pangutana nabakay kailang at tao o grupo nga nakahimo og inisyatibo o proyekto nga dako kaayo og natabang sa komunidad o kung sa ilang gibuhat. Kini siya nga program ni DSWD ang Tara Basa is under the leadership of President Marcos dayon inubanan sad ni Undersecretary Rex Gatchalian. So sila ang bali ang mga authors ani nga program. So dako gyud kaayo sila og kanang bilitan nga mapas into law dayon ma-implement siya sa nagkalain-lahi nga region sa Philippines. So atong final question. Since nakita man gid nimo ang sitwasyon sa atong komunidad tungod sa imong matag-adlaw nga gatubang o sa imong trabaho, unsa imong tambag sa gusto magsugod og proyekto o negosyo nga makatabang gyud pud sa uban? So kung maghisgot ta og projects o mga programs, strategy po siya ang community-based nga involve ang individuals nga kanang tabanganan sa kaayo ba. One way nga kanang makatabang ka in return sa kanang matabangan sa nimo sila. So like si Tara Basa, nitabang sila through cash for work and then natabangan po nila ang mga struggling learners na makabasa ug ang ilaha pong parents nga makadawat og cash for work. Ito taman akong pangutana ng daghang salamat